Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 23rd regular session is now called to order. Roll call, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasitas Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Linatok, Honorable Donato Armon Ferro, Honorable Ferilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. We request the Honorable Luan Singh for an invocation. Let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Living Lord, be with us as we work today. Fill this office with inspiration and energy. Help us to work as a team and bring out the best in each other. May we be efficient and achieve all we need to, but also remember to rest. May this place be full of fun and friendship, and may relaxation and harmony inhabit this space. Thank you for this new day and the opportunity to work together. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. May we likewise request the Honorable Luan Singh to lead the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po tayong awitin ang lupang hinirang. Magandang umaga po sa ating lahat. Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. The Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga po sa ating lahat. Considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon and Lebiste. Discussion? Objection. The Chair hears none. The minutes of the previous session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Joel Pua is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating mga bisita. At magandang umaga sa ating mga kasamang konsihal. So, Mr. Chair, provided that all city councilors have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Lebiste. Discussion? Objection? Discussion? The Honorable Katipon is recognized. Mr. Chairman, Vice Mayor Eric, kasi ako'y worry ho din sa 1.1 hectares na property in Barangay Bulacnin. At 3,300 square meter ay gagawing komersyal. Ito gaho nag-committee hearing kayo dito tungkol sa... Ang gagawin lamang po dito, ito po gagawin nilang parang resort at ang gagamitin lamang po nila talaga ay yung 3,300 square meters. At naitanong ko na rin nga sa kanila kung bakit hindi buo. Ano po?
So, lubang napakalaki po nung 11,000 square meters. Ano po? Ang doubt ko ho kasi dito, resort to ito eh. Baka ito ho ipapunta na naman sa isang lugar na tayo may isang kaibigan din hindi nga natin mapagbigyan. Tapos ito gagawing resort na inside that resort is a room for rent also. So, dapat maklaro ho talaga itong mga ganitong bagay na kung maaari ho sana ma-defer to muna ang committee report na ito sa kadahilan ng ganito rin ho ang nangyari din ho sa Ayala Highway na pag-aari ho ng isang property na lodging house siya, traveler's lodge. So pagdating sa barangay, katulad ho ng ito hong narito ho sa San Carlos, ito ho kung gagawing resort na 3,300, napakalaki ko ito swimming pool laang. At ito'y napakalaki rin kung mga kubo-kubo rin laang. Baka ito'y may mga rooms na pwede rin gawing short time ng mga kaya ho, ito'y ating ganitong sitwasyon ay medyo mabigat ho. Para po sa mga resort kasi po, ay ito po, ang kanila po mga check-in ay mga 12 hours po lagi, minimum of 12 hours, hindi unlike po sa mga motel, na ang mga motel po, alam ko yung ordinansa po tayong pinagbabawal po natin dito sa lungsod ng Lipa, ang mga motel na kung saan, kumbaga, meron yata nire-request sa atin, ano? Ate yan po pinagbabawalan na natin dito sa lungsod ng Lipa. Kaya dito naman po resort ang itatayo, ano? At sigurado naman po ito yung merong function hall. At ito po kumbaga, family-oriented yung resort na gagawin. Ano po? Ibig ko sabihin, ito ay mangyayari ho as reclassification. Sasabit ka rin ho ito papasok ho ulit dito para sa special use permit. Sa ngayon po, hindi po to subject for SUP. Ano po? Kasi ang ina-apply po nila, hindi naman po hotel. Ano? Kumbaga, ay dapat nga itong mga ganito, maging president natin, na yan papasukan, ibalik ulit dito para sa pag-resort ay a part of ng special use permit din ang gawin ho, development permit na may kasamang special use permit. Kasi magagrant tayo dito ng ganyan, tapos may mga kasama rin man tayong nasa legal din naman na hindi rin man natin napapagbigyan. Siguro po napapanahon na nga para i-amend. Ano po? Pero ito po napatawag na natin at kumpleto naman po ang endorsement nagmula sa CPDO. At wala naman po itong nilalabag at meron din pong clearance mula sa barangay. Kaya siguro po hindi po narapat na po iting ma-defer. Ano po? So actually ito subject ng aking privilege speech pamaya. Ito yung Barangay Bulacnin at kami ni Vice Mayor Eric nakapamasyal dyan isang araw. At ang kanilang pag-supply ng tubig diyan ay delayed na. Hindi na ho regular ang supply ng water district sapagkat nagkakaroon na ng paghihirap sa tubig diyan. At ito matagal ng problema ng Barangay Bulacnin. Kaya ito subject din na ang privilege speech. Ito makaka-apekto rin doon. Salamat po. Any further discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second for adoption? Seconded by the Honorable Lebiste. Discussion, objection, the chair hears none. Committee report number House -2015-027 is hereby adopted. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number 1. The city mayor for the appointment of Mrs. May ka. Napuputol. Palta na mic. Business for the day, number 1. Request of the City Mayor, Honorable Maynard Zabili, for the concurrence of appointment of Mrs. Bernadette P. Zabili to the position City Government Department Head 1, pursuant to the provision of Section 454 of the Local Government Code of 1991. City Government Department Head 1 as City Administrator? Tama po, no? Yes. Refer to the Committee on Good Government. Number 2, request of the City Mayor for the concurrence of appointment of Attorney Dominadora Mahuhay to the position City Government Department Head 1, Legal Officer, pursuant to the provision of Section 454, Paragraph D of the Local Government Code of 1991. As City Legal Officer. Refer to the Committee on Good Government.
And number 3, reclassification request from agricultural to residential use of Mr. Danilo Canse. Referred to Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Camilo Rico with an area of 3,300 square meters portion from a total area of 11,003 square meters located in Barangay Balaknin from agricultural use to commercial use for the third and final reading. Jointly moved. Seconded by the Honorable Katipon. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Chair. When we had our committee hearing pertaining to the water supply of Metro Lipa Water District, unfortunately, the members of Mabini Homes were not able to come. However, we have with us now Mr. Eric Masupil, who is a resident of Mabini Homes, and I would like to ask the indulgence of the members of the Sanggunian to give him 3 to 5 minutes to briefly discuss the issues that they have pertaining to their location. This is also with the concurrence of the Committee on Public Utilities, Mr. Chair. May I request for suspension of the rules? Rules suspended to accommodate our guest, Mr. Eric Masupil. Good morning po sa ating Honorable Vice Mayor at sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Panlunsod. Ako po si Mr. Eric Masupil, 39 years old, taga Mabini Home Subdivision, Lipa City. Nandito po ako para idulog ho ang matagal ng problema namin sa aming water supply na hindi po inaaksyonan ng kinauukulan ang Metro Lipa Water District. 3 taon na po ng mahigit hanggang ngayon, ang amin pong water supply araw-araw, weekdays, weekends, fiesta official ay 11 p.m. hanggang 5 a.m. Kung nagla-login po ng complaints ang Metro Lipa Water District, siguro po nakapuno na sila ng isang buong logbook na ako o ang aking mga kapitbahay ang nagko-complain. Pero hanggang ngayon po, wala pong action. The first time that we actually address this to them, they have been telling us that they need an additional lot to put up an additional pump to have an additional water supply. That was like 3 years ago. And so far, nothing to that effect had been done. I understand that last Wednesday, our Honorable Councilor, our Honorable Councilor Attorney Concon had actually asked that. And according to the FB post that she had regarding the committee hearing, it's the same thing that Metro Lipa Water District has been saying that they would do, but they haven't done us. I am sorry, but there's no other word I could think of. Matagal na ho kaming pinapaasa ng Metro Lipa Water District dun sa bibiling lote at pagtatayo ng pump. 3 taon na ho, pero hanggang ngayon wala pa ho. Yun din ho ang sinabi sa ating kagalang-galang na Sangguniang Panlusod, pero hanggang ngayon wala pa ho. Ilang beses na ho namin natanong na hanggat wala pa yung inyong lot, na una po'y gusto nga nila mag-donate ang subdivision ng lot, which we think is not fair because anyway, it's supposedly an investment on their part because they would not be supplying water for free in the first place. So there would actually be a return of investment. But anyway, they agreed that they would be buying the lot. But that was like 3 years ago. And it's almost a week now that they have said that and they haven't done anything about it yet. And I was actually telling them that habang wala pa iyan, baka pwedeng solusyonan nyo. I was actually asking them na baka pwedeng rasyonan nyo kami ng tubig at magbabayad kami ng kada cubic centimetro ng tubig na irarasyon nyo. And they said that they could not be done. But as per that committee meeting last Wednesday, it turned out na marami pala tayong lugar na may water problems like si Chuborol, Purok 5, Dagatan, Purok 4, 5, 6, Bolbok at Sinagtala. At habang sila ay may problema sa tubig ay sila ay nirarasyon na ng tubig. Ang Sinagtala ho ay ilang bloke lamang ang layo sa Mabini Homes. Kung sila ay nakakapagrasyon sa Sinagtala, bakit hindi sila makapagrasyon sa Mabini Homes? Napansin ko rin po doon sa pinost ni Attorney Concon ay pinagmamalaki ng Metro Lipa Water District na ang singil nila sa kuryente ay isa sa pinakamababa sa Pilipinas. Anong sinabi ko? I mean tubig po.
Sorry po. Single downless tubig isa sa pinakamababa. Siguro po dapat i-consider ni Engineer Ilagan na basta naman po justifiable yung pagtaas, mas gugustuhin po nating mga konsumidores na tumaas ang tubig basta ang supply ng tubig ay sapat, malinis at maaasahan. So far sa loob po ng 3 taon ay ang amin pong water supply ay hindi sapat, hindi malinis at hindi maaasahan. Ako po ay guro sa LCC, ang una ko pong klase ay 7 a.m. kanina. Gising pa po ako hanggang kaninang 2:00 ng madaling araw kasi ako po naglalaban ng aking sariling damit at ako rin po ang namamalansya. Take turns po kami magkakapatid. Opo. Mamaya po baka makakahanap. Hindi po. Yun po, take turns po kami magkakapatid. Pinagmamalaki din po ng Metro Lipa Water District na sila ay may maraming mga storage tanks. I could imagine that the storage tanks are filled with water. Why are they not coursing the water to areas without water supply? Then they should be filling up the tanks again at night time because that is their duty. Hindi ho dapat consumers ang napupuyat sa pag-aantabay ng supply ng tubig. May engineering department sila eh. It's a water utility, so it must actually act as a plant. Na kapag ka-planta, hindi 8 to 5 lamang ang trabaho. Magtalaga po sila ng engineer at mga tao na siya magpupuno ng tubig doon sa reserve tank kapag yung laman ng reserve tank ay na-supply na sa mga consumers na walang tubig for so long a time. In our case, and I am saying this over and over again for emphasis, for the last 3 years, consistently, from day 1 to up to today. We're talking about it right now and we do not have it. And most likely, we would be having it again come 11 p.m. and the following day, come 5 a.m., it would be gone. And there are so many times po that the first 2 hours of the water coming out from the faucet, it's dirty, it's murky, it's drainage ditch quality. At kung sinasabi nila na sila nagko-conduct ng potability test, sa potability test po, ang unang-una ay yung visual potability. Kahit pa ho sabihin nila na may chemical analysis na nagsasabi na malinis ang tubig, pag ang tubig na lumalabas sa inyong gripo ay madumi, mabuhangin, may amoy, wala tayong potability test at chemical results ng sinumang laboratory na pwede nating paniwalaan. I very much doubt if they would actually wash their hands or dip their finger onto such water. And that is the kind of water that comes out from our faucet first 2 hours in every less than 6 hours of water supply day in, day out for the last 3 years. Ang ipinunta ko lang po dito, dahil bilang ordinaryong consumer po, hindi naman po kami pinapansin. So, ako po ay humihiling sa ating sangguniang panlunsod na sana po ay mapilit natin ang water district. Kasi lip service lang po yung sinasabi nila na sila ibibili ng lote at magtatayo ng additional pump. Maybe we must make them answerable to what they say. Otherwise, ganun lang po ng ganun lagi. Yung huli ko pong tawag sa Metro Lipa Water District ay magtiis na lang daw po kami. At in this day and age, the technology develops at the blink of an eye, hindi po unacceptable yung magtitiis kami. Ibang usapan po kasi kung walang water supply. Meron po tayong water supply, inequitably distributed lang po. May iba pong areas na walang interruption, maganda ang quality, pero kami po ay hindi sapat, hindi malinis, hindi maaasahan. So sana po pagkatapos nito, dahil dumulog na po kami sa aming kinatawan, kayo po iyon, ay sa lalong madali pong panahon ay maa-actionan niyo po yung aming problema. Yun lamang po. Salamat po. Thank you, Mr. Marasigan. Siguro lang ay, masupil. Ano, tama, Eric, ano. So, siguro ay, siguro kung 3 years, medyo mahaba-haba na ngayon. Engineer Raul. Ito po gusto ko lang pong malaman kasi medyo yung nabe-blame talaga natin ay ang water district. Ano po? Pero ito po ay in fairness naman sa water district at wala po tayong bine-blame. Ito po bang inyong subdivision ay subdivision po ito, di ba? Mabini Homes. Sino po ang developer nito? Sapagkat ang alam ko po itong developer nito, lagi po tayong, kung ito po yung registered subdivision, sa kanya pong application ng development permit, meron po talaga dito laging lote na tinatawag na open space para po sa parks, playground,
facilities kagaya po ng water tank and water pump na ito-donate po sa gobyerno or sa water district kung sakaling ang kailangan na yung area ng facility. Pwede pong malaman ang history ng Mabini Homes para po, in fairness naman sa water district, na i-donate sa kanila yung subdivision water system, ay nasaan naman po yung facilities na areas na po pwedeng may problema nga sa tubig, ay pwedeng doon po maglagay ng water pump ng well ang water district. Sapagkat sa inyo pong sinasabi, ay bibili pa ng lote ang water district para itayo sa Mabini Home. So, atin pong tingnan ang history kung sino ang developer, ano na nasa ng open spaces, i-donate na ba ito sa city government, nasa na yung facilities, yun po. Pwede pong malaman, Sir Eric. Pag po umanhin niyo po, kami po ay 6 na taon na sa Metrolip pa, sa Mabini Homes. Hindi ko po, matandang subdivision na po kasi iyon. Pero marami yung bakanting lote doon. And according to the president of our homeowners association, they have been constantly talking to the representatives of Metrolipa Water District. Pero hanggang ngayon po hindi pa po natatapos ang usapan. At kung ganun po ay dahil po nandito na tayo, siguro po pwede na mag-step in ang local government para po ma-expedite yung prosesong iyon. Kasi sa pagkakaalam ko po, may power of eminent domain naman po ang ating pamahalaan. So, baka po pwedeng ma-facilitate kung i-donate o i-bebenta because as per committee hearing last Wednesday, Metrolipa Water District has actually signified their intention of buying that piece of land, which they say would be happening in the next 10 days. And so far, we haven't heard anything from them. Ikinalulungkot ko pong hindi po ako masyadong involved sa aming homeowners association, pero alam ko po na yun pong sa lugar namin, puro yun po ang problema, na wala pong tubig. Ang nakakaiyamot lang po, paglabas po namin ng Metrolipa Water District, may gripo po doon sa bahay, sa kanto, ay walang patumangga kung lumalagaslas ang tubig. So dahil po naiharap na natin sa inyong kagalang-galang na samahan, sana po ay ma-expedite po yung pagpapagawa ng pump na ito. Kasi sobrang abala at perwisyo na po talaga ang naidudulot nun. Kasi ang statement nyo ay matagal na nga kayong pinangakuan ng water district ng lote. Matagal na ano. So ang akin dito, bakit hindi natin tingnan, baka naman may lote na po pwede na available na kasi may open spaces nga ang isang subdivision. So siguro, on your part, puntahan yung inyong homeowners, tingnan ninyo kung nasaan ba yung subdivision plan ninyo, tingnan nyo kung nasaan yung open spaces para right there and then ay pwedeng magtayo ng deep well na bago ang water district. Siguro, exert nyo yung effort nyo kasi kayo naman yung mga taga-subdivision, exert nyo yung effort na malaman ninyo ang kalagayan ng inyong subdivision dahil kung may lote pa kayo na open spaces dito na hindi na-turn over, pero yung i-turn over yon sa city government at kara-karaka kami dito, kapag na-turn over nyo yun sa amin, in-accept namin, pwede naming sabihan ng water district na may lote na tayo. Pwede nyo nang lagyan ng deep well para mawala na ang problema sa tubig ng taga-Mabini Homes. Isa yon sa nakikita ko na solusyon na karakaraka na pwede nating magawa at matulungan ang mga taga-Mabini Homes. Ano, Sir Eric, pwede po ba yun? Kasi on your effort, dapat tulungan tayo. Yun na po kasi talagang ginagawa namin, Konsehal, for over 3 years na hindi po talaga magkasundo yung homeowners at ang Metrolipa Water District. Kaya nga po dumudulog na ako na baka po pwedeng mag-step in ang Sangguniang Panlunsod na mag-mediate para po ma-expedite yung process. Sir Eric, ang sinasabi ko ay yung homeowners at ang developer ninyo na mag-usap dahil kung sold out na yon, yung open spaces ninyo ay kung mapag-usapan nyo between you at homeowners at developer na i-turn over na sa inyo
ang open spaces para ma-turn over nyo naman sa city government, ibig kong sabihin, wala na tayong problema sa lote na tatayuan ng deep well na ngayon ay siyang pinoproblema ng Metro Lipa Water District. Yun lang. Kasi dapat sa inyo, bilang homeowners, alam ninyo ang lupain sa inyong kapaligiran kung alin ba yung na-designate na open space bilang kayo ay parte ng homeowners. Sapagkat yun ay lote, yung open space na yun, malaki yun, na yung lote ng inyong homeowners, kung yun na-donate na sa inyo, na pwede nyo namang i-turn over sa city government. Ay apply nyo ng acceptance dito sa Sangguniang Panglungsod. In that way, meron na agad tayong lote na pwedeng gawaan ng Metro Lipa Water District ng deep well nila para wala kayong problema sa tubig. Yun lang, tulong sa inyong part, at the same time, kayo naman, tutulungan din namin para mapabilis ang proseso, hindi na kayo mamroblema sa tubig. Kung may lupa na kayong sinasabi natin na open space na dapat ay sa inyo yon. Ano? Sige po, di babalik ko uli kami sa mag-uusap po yung homeowners with the lot developer and the Metro Lipa Water District. Yun po isa kong concern. Kami po yung nagre-request sa kanila ng rasyon, hindi daw po pwede. Tapos sa ibang lugar sila nagrarasyon. Same problem naman ho, na wala din ho kaming supply ng tubig. The Honorable Makasait is recognized. Sir, unang-una po kasi we understand kung gaano po kahirap yung pinagdadaanan, lalo na ho yung tubig, ay talagang hindi makakagalaw ang isang pamilya pag wala hong tubig kasi it's one of the basic necessities or needs dito po sa bawat pamilya. Sir, may questions lang po. Sir, kasi gaano na po ba katagal yung Mabini Homes? Roughly, how many years? I think around more than 10 years. More than 10 years. Pero sir, may existing naman na facility for water supply. Kulang lang. Nagsimula lang po yung problema namin over 3 years ago. Kasi ho kami residente na doon for more than 6 years. Nagtaka lang ho kami na for the past 3 years, bigla nagkaroon ng problema. Then we told them about the problem. They said that we now need an additional pump for Metro Lipa because apparently ang nasusupply na lang daw hong tubig sa amin yung tira ng ibang barangay. Sir, I also see a problem on the part of the developer po on not only in the water district, pati po dun sa atin sa developer. Why the developer? Kasi po usually, I think, bago naman ho aprubahan dito sa ating Sangguniang Panglungsod, yung ating mga development plan, lagi yung may provisions doon sa mga basic necessities o basic utilities dito po sa ating bayan. And I think it should have been also one of the responsibilities of the developer na siguraduhin na bago magpalagay ng gantong karaming bahay, bago pumayag na magpalagay ng gantong karaming bahay sa inyong subdivision, kailangan sapat yung mga at na-foresee po nila yung maaring maging problema. I also see here, correct me if I'm wrong kay Attorney Concon, there's also a breach of contract on the part of the developer. Na dapat po kasi dun sa mga, let this be also a lesson dun sa mga inaaprubahan natin na mga subdivision, na napakarami ng mga lote na ipinilalagay, pero yung pala, yung mga basic na mga pangangailangan naman ng ating mga tao ay hindi nila ginagampanan. I'm just saying this because para ho, sige, yung water district, given, they have to do something about this. Kasi may 3 years na medyo may problema na at malaki na yung problema natin. Pero yung developer, kailangan din po nating, think ko, more than the homeowners, dapat yung developer yung naghahabol din sa atin sa water district eh. Kasi ang developer, it's their responsibility. So we could also ask if we could check, as our engineering, kung ano yung pwedeng gawin dito sa ating developer. Kasi that's also another option para mabigyan tayo ng pagkakataon na dumami yung paraan natin para maresolba ang ating problema. Then next, sir, you said last Wednesday nagkaroon ng usapan. With regard to whatever property they're planning to buy as nalalagyan po ng water pump. Siguro po,
I don't know, kasi in the legal parlance, syempre ho, doon meron ng mga negotiation stage, meron hong mga usapan, siguro 10 days, sa katunayan hindi ko alam kung sapat ang 10 days para ma-close ang isang deal sa bilihan. I'm just speculating. That apparently came from them, the 10-day Yes, sir. period. Granting, sir, there are 10 days, sila yung bibili. Sir, I'm not against, I'm just, dahil tama lang naman na bumili sila kung sinabi nila. Pero sir, siyempre, dun sa bibilhan ng lupa, tingnan din natin kung pumayag ba na ibenta naman yung lupa. Paano kung meron niya ho silang, halimbawa, efforts yung water district na bilhin, kaso hindi naman ho pumayag yung bibilihan. Then, dun ho pumapasok yung sinasabi naman ni Consehal Raul na we should also find means on ourselves kung paano po natin makakahanap pa ng ibang mga lugar na gaya nga ni sinabi ni Consehal Raul, dahil yan po well-versed sa mga ganitong transactions, there are really open spaces allotted. And one, siguro pag napagkaso, there are two options eh. One, if the homeowners association decided or agrees na ito na yung ibigay nyo na lupa para lagyan ng deep well, sige, pwede yan. Kasi kahit nga hindi dumaan sa local government, basta pumayag yung developer at saka po yung ating homeowners association na ito na lang ating ilagay, dito na natin ilagay yung ating water pump. Tapos na agad yung problema dun eh. Doon na natin ipalagay yung water pump. Second option na lamang po, siguro, kung hindi naman magkakasundo yung ating mga landowner, yung mga homeowners, at saka pa yung ating developer na kailanganan pang mag-exercise ng power of eminent domain ng ating city government para bilhin pa ang lupa na nandun na sa loob ng subdivision. Tingin ko kasi masyadong matagal eh. Wherein kaya naman nating mag-decide na doon total tayo doon sa ating mabini homes na nangangailangan, yung homeowners na rin ho, at saka total yung lot developer. Sabi niyo ho, katulong nyo naman, di ka po sa paghahanap po ng lupa, why not this lot, yung developer po ng ating subdivision and the homeowners agree that this open space ay ibigay na natin at magkameron na kayo ng memorandum of agreement ng water district para wala na ho silang dahilan na wala silang mapaglagyan. Kasi sa akin kasi parang pwedeng dahilan lamang eh na walang mabili at hindi makapag-usap, hindi makapag-come into terms ang ating water district at saka yung bibilhan ng lupa. Whereas kung ibibigay na ho natin yung ating pong lupa dyan, pag hindi pa rin ho talaga sila gumalaw, then there's a violation of their franchise. Yung franchise ho nila na nakasulat naman sa batas na ang franchise na iginagrant po natin sa water district is to provide the citizens o dun sa within the jurisdiction of their franchise na makapag-provide po ng tamang supply po ng tubig. Ang sa akin lang, sir, ang aking mga isinasuggest lang para wala nang maging dahilan at ma-actionan ho kagad, we could do. Marami ho kasi tayong pwedeng gawin eh. Marami tayong pwedeng habulin. So, yung sa atin, makapag-decide na ho kayo, I think, kausapin nyo yung lot developer nyo, mag-usap kayo ng homeowner, sabihin nyo, i-alat nyo na, dito na ilagay ang pump. Tapos na yung problema natin. Hindi na kailangan mag-exercise ng eminent domain, hindi na kailangan mag-appropriate. Kasi pag padadaanin pa sa city government, mag-a-appropriate pa, magkaka-committee hearing pa, bibilhin pa ho yan. Tapos, syempre ho, magfa-file po ng eminent domain. Usually, it can take pwedeng magkaroon pa rin ng court proceedings, etc., etc. Tatagal po. Wherein, ang problema po natin is immediate. Saka, with all due respect po, matagal na po, nag-uusap po lagi sila. Wala ko kasing matapos na usapan. I am sorry that I am not officer of our Homeowners Association. But I just follow up on them. And apparently, ayaw bumili ni Water District or kung may bibilin, di magkasundo sa presyo. It's a case of Homeowners Association said this, MLW said that. Nothing has come up yet. It's over 3 years. Sir, yes, sir. Parang babalik din po ulit tayo. At base po sa inyong sinasuggest, with all due respect po, para pong, di ba balik po uli kami sa simula na mag-uusap po uli, then I would have to know personally who the developer is. Sir, kasi po ganito yun. Hindi naman ho kasi natin pwedeng, kami ho, on the side of the city government, we cannot just mandate someone to do this or to do that. Siyempre ho, may karapatan din po yan. Although yes, what can we do as a local government unit? We could exercise the power of eminent domain. Yun po yung ating sinasabi.
ano po kasi ano ho ba yung mga paraan? May discuss ko po kung saan ho pwedeng pumasok ang local government. One is the exercise of the power of eminent domain, which is bibilihin ho namin lupa, gaya ng sinabi ni Consel Raul, tapos we will babantayan ho namin kasi ngayong may lupa na wala nang dahilan ng water district para hindi mai-implement yung pump station. Second, yung pong ating ginagawa na po ni Konsehala Concon, ipinapatawag na po yung ating pong mga taga-water district, pinapatawag po yung kung sino-sino, yung mga dapat ipatawag para ho maaksyonan. Kaya nga po nandito na po ang ating po pinag-uusapan na po natin ngayon dito sa session because we're already, this in itself is already acting on the matter. At kami ho naman, bilang nandito sa Sangguniang Panlunsod, kasi we could pass resolutions or ordinances or whatnot, different kinds of resolution na pwede hong maging ground na pwedeng ma-revoke ang franchise halimbawa ng water district. Isasabit po namin sa luwa na ito yung report base dun sa report ng mga tao namin na hindi na nagagampanan ng ating water district ang kanilang ang tawag dito yung kanilang mga responsibilities based on their franchise. Pero sir, I think everyone would agree here and for legality sake, sir, hindi rin ho kami basta-basta pwedeng sabihin namin sa water district, bilhin mo to, bilhin mo yan. Yes, pwede naming sabihin po yun, pero we don't have the power to mandate them. Sir, we don't have the power to mandate. Kahit to sa ang legalidad na daanin yan, wala hong power ang ating sanggunian for that, correct me if I'm wrong, sa ating pong chairman, na sabihin namin sa water district, ito, kailangan mong bilhin. But what can we do? Pag hindi mo naman yung ginawa, pwede kaming ngayong gumawa ng aksyon na sasabihin namin na dahil hindi mo ito ginawa, itong repercussions niyan. Pwede kaming mag-report sa luwa, pwede kaming maging ground yan ng pag-revoke ng franchise na ginaran sa iyo ng luwa. So, those are the things that we could do, sir. Sir, tapos dun sa patatlong problema nyo, sir, dun sa pagrarasyon, siguro po yung makakatulong po kami dyan. Dun po sa pagrarasyon. Kasi in times of calamities, kami po, pinapatawag naman po, exactly during next month of last year, last July of last year, sir, meron ng mga kalamidad, and that's an open knowledge to everyone. What we do is, we ask po yung ating yung ating pong sa fire division, si Bon Nicasio, na magrasyon po ng mga tubig. Doon po sa iba't iba pong lugar. So sir, kung hindi ho gumagalaw water district, sir, I'm just stating some options na ito po yung talagang options na dapat na pwedeng gawin. Nasa sa atin po kung ano po yung ating pipiliin. Sir, with regard dun sa pagrarasyon po, siguro po yung makakatulong po kami because pwede ho namin tawagan ang ating pong fire department na siguro pending po yung atin ho ito ay makapagrasyon po sa inyo ng tubig at yung po hindi nyo pa kailangan bayaran. Sino po bang nagrarasyon? Kasi apparently, based on Metro Lipa Water District's report last Wednesday, sila po ang nagrarasyon sa ibang... Sir, I'm just giving you options, sir. Sir, alam nating responsibilidad niyan. Paano kung hindi ho ginagawa, alangan naman hindi tayo umaksyon? Ang sa akin ho yun, kung hindi nila gagawin ito, dapat tayo may ginagawang iba. Kasi nga, gaya na sinasabi ko, this is an immediate need. Sa akin ho, tulong po yun, habang hindi ginagawa, it doesn't mean naman ho na pinapatay natin yung responsibilidad ng ating pong water district. Pero, kailangan ho, ay may tubig pa rin na nadadala sa ating pong Mabini Homes. Akin po additional na tulong lang naman po. Additional na tulong, sir. At sir, pwede po tayo mag-usap doon para po doon sa pagrarasyon po ng tubig galing po sa fire department para po matulungan kayo. Yun lang po, Mr. Chair. Siguro po ay idaan na lang po natin sa committee hearing yung mga atin ng pag-uusapan kasi bottom line naman ang hinihiling naman nila ay matulungan ng city government through the Sangguniang Panlunsod na magkaroon sila ng tubig sa anuman hong pamamaraan. Wala naman nung pinipili. Marami lang ho tayong mga dapat pang tapusin at hindi ho ito matatapos sa pagsasalita natin dito. Sige. Kung ayaw po ninyo, okay lang po. Konsel Joel Puwa muna. Joel Puwa, then si Konsel Patmon, Konsel Concon, Konsel Aris Luwansing, at saka si Konsel Raul Monte Alto at si Konsel Nilo. So, kung itong ang tinutukoy po natin ay yung Mabini Homes na nasa Barangay 7, ano po?
So kami po, ako po yung matagal din nanirahan doon kasi meron po kami dating rest house doon sa dulo sa may Campuchin, ano? At yun po yung matagal na namin pag-aari. Kung di po ako nagkakamali, kumbaga kanina po narinig ko ay sinabi niya 10 years. Sa pagkakaalam ko, ito po ay more than 30 years. Ano? More than 30 years. Kaya ito po yung na-develop na noong pa. Kumbaga ito, isa po ito sa mga subdivision na tinatawag nating chop-chop. Ano? Yung, kasi dati po ay kumbaga hindi pa naman tayo kumbaga computerized. Nagagawa pa natin yung mga subdivision na chop-chop. Na kumbaga yung ginagawa po ng mga may-ari ay hinahati-hati. At kung saan yung mga lote-lote po ay pinapahulugan. Ano? At ang pagkakaalam ko po dito sa Mabini Homes, ito po wala po itong allotted na open space. Ano? Kasi po ito yung kumbaga, ang Mabini Homes po ay nabuo lamang dahil po ng mga homeowners. Ano, kinreate po to ng homeowners sa tinawag nilang Mabini Homes Subdivision. Ito po ay hindi isang subdivision na registered sa tingin ko. Kasi ito po ay nag-i-exist more than 30 years at ito po ay, kumbaga, kaya lang nagkaroon ng kalsada, ay dinonate sa city government yung ating mga kalsada, kaya po yan inagawa. At dahil nung nakabili po kami diyan, sa dulo niyan, amin po yung kaduluduluhan doon, yung sa may Campuchin. Ano? Amin po yan. Oo. Ay, wala na po kami. Ayan, amin po yung dulon-dulo doon at yun po ay kumbaga nabili din namin, lamang namin dati. Kaya sabi ko, kumbaga yung tinutukoy ni Consiel Raul na open space, palagay ko, wala po doong open space na provide. Kasi yan po yung matagal na chop-chop ang tawag dyan, ano? Kumbaga yun talagang hinati-hati at kumbaga yung mga nakabili diyan, yung mga taga-palengke, mga taga-atin mismo, na hinuhulog-hulugan nung panahon pa na kumbaga iniikot, may mga lote, may titulo na mga chinap-chap. At yung mga kalsada, kaya nung palagay ko, nung 10 years ago, yung party nyo, wala pang kalsada yon, ano? Kasi yan, kumbaga nagpapagawa na ng mga kalsada dyan na yung city government natin na hinihingi sa gobyerno upang sa ganon magkaroon ng kalsada. Kaya ni kumbaga hulugan yung paggagawa ng kalsada diyan. At pero umasa naman kayo kung naman po may tutulong ng sanggunian, ano, ay open naman kami basta't yung kung para sa ating kababayan ay kami naman ay hindi humihindi. Basta't yung kaya lamang namin dito at hindi po kami makakalampas sa aming tungkulin. Ano po? So maraming salamat po. Last na lang po, pwede ho. Last na lang. I'm not in any way shrinking of my responsibility as a citizen insofar as knowing where I am, who the developer of the subdivision we are in, what is the status of the homeowners association. But I think, and for the record, the 3 years of us complaining and them knowing about it, and after 3 years, nothing definite has been done yet, no plan, no remedial measures, no ration whatsoever. Ang bottom line lang ho, gusto ko lang hindi kami napupuyat araw-araw. At gusto ko ho matino ang aming water supply kasi nagbabayad naman ho kami ng tama at nagtatrabaho ho kami ng maayos. Actually, abala ho sa session ninyo kasi sabi nga ho ni Vice Mayor, madaming mga pressing concerns pa. Medyo naabala rin ho ako sa trabaho ko, nag-absent ho ako sa aking klase at iniwan ko ang aking mga batang dapat kong tinuturuan para lang po bilang mamamayan ng Lipa, ay ma-channel ko sa tama. Kasi doon po kami unang lumapit sa kinuukulan at paulit-ulit po kami lumalapit at paulit-ulit pong walang ginagawa. At sa palagay ko po ito po ang sakdalan na pwede kong lapitan. Salamat po. The Honorable Monfero. After ka pa ni Macmac. Good morning, Mr. Chair, at sa lahat po ng ating mga kasamahan dito sa Sanggunian at sa lahat ng ating mga bisita. Boss Eric, salamat to at welcome ho dito sa Sanggunian dahil isa hong magandang hakbang yang inyong ginagawa at kayo ay nagsasacrifice kasi bilang individual po na nakatira dyan sa Mabini Homes ay kayo ay nag-abala ng inyong oras at panahon. Iniwanan nyo yung trabaho nyo at andito kayo ng Sanggunian para idulog yung problema ng taga Mabini Homes. Ano ho? Tama ho yung sinasabi ni Consiel Raul kanina. Ano ho? At tanong ko lang po, Sir Eric, yun ho bang sinasabi ni Consiel Raul
Nagawa na po ba ninyo yon? Tapos na. So, sabi nga po nyo kanina, babalik na naman kayo sa grade 1. Hindi daw po magkasundo sa presyo at sa lupa. Okay. Those were the words of our Homeowners Association President. Pag paumanin niyo po, hindi ko po maalala ang pangalan, pero yun po ang sabi niya, the last time that we talked to her about it, hindi daw po magkasundo sa lote at sa presyo. Okay. So, nasambit din ninyo kanina na sabi nga ninyo ay di hoy kami ay babalik uli at kakausapin muli. Yun po ang narinig ko. Correct me if I'm wrong. Ano po? So, sa sinasabi po ninyo na nagawa na, pero walang naging magandang resulta at hindi magkasundo sa presyo. Tapos, sinasabi ho ni Atty. Makasait, tama rin ho yung kanya na kung padadaanin nyo yung power of eminent domain, mas lalo po kayong matatagalan. Ano ho? It takes more than marami yung taon ang ating uubusin. So, sa sinasabi naman ninyong, kumbaga 3 taon na ho kayo nagtitiis. At nung una naman kayong tumira dyan, ay hindi naman po ganyan na serbisyo. Tama po ba? Nung first 3 years, kasabi nyo, 6 years na kayo. And first 3 years niyang tumira, maganda yung supply ng tubig. Noong panahon na yon, gano'n na po ang karaming bahay nung una kayong tumira sa Mabini Homes. Yun po ba'y nadagdagan na ng 100%, 50%? Or noong pong panahon na una kayong tumira ay 5 piraso pa lang yung bahay doon? Actually, hindi po eh. Hindi naman po natatagdagan. Yung nga tinitira namin ang halos pinakabago na puwera doon sa 6 na pintong apartment. At apartment din laang po, na 1-door apartment each. So, ibig sabihin ninyo, simula nung kayo tumira, ay hindi naman napakaraming bahay ang nadagdag. Ibig sabihin, walang konsumidores na nadagdag ng ganong karami. Wala po, wala Pero po. bakit po, ano sa tingin nyo, ito yung personal opinion nyo, bakit po biglang after 3 years ay humina ang supply ng tubig doon sa inyo? Kung wala namang napadagdag na konsumidores doon sa inyong lugar? Kasi apparently, yun daw pong pump ay hindi na sapat para po mapapunta ang supply ng tubig sa amin. And I was telling them, could you not install additional pump or could you have high-powered pumps? Ganon po. Apa. Matanong ko lang po, Sir Eric. Sa akin nung pagkakaalam, at ako naman po yung naiikot yung inyong buong subdivision, meron po kayo diyang playground para sa mga bata? Wala po. Wala po. Wala po. Ano pong meron facilities meron ng subdivision? Wala po. Mga bahay lang po. As in yung wala? May chapel po. May chapel po. May chapel. Apa. Yun po bang chapel occupied ng buong chapel? Yun yung mismong lote? O may space, open space? Hindi ho ako doon sumisimba eh. Sabi lang ng kapatid ko po. may chapel. Anyway, sa cathedral ako sumisimba. Ganito po. Sabi Chapel nga po po ng yan. ating Vice Eric, ang tingin ko po dito ay tama po yung sinasabi ng ating gagalang-galang Vice Eric na magpatawag uli ng another committee hearing. Bakit po? Kasi po, dapat po sana nandito ngayon yung presidente nyo ng homeowners. Ano ho? Or else, kung hindi man po yung presidente nyo ng homeowners, yung the whole officer ng subdivision para po malilawan talaga ang tunay na problema. At bakit wala namang napadagdag na bahay, ay biglang after 3 years na inyong pagtira o kung may napadagdag man ay 1 o 2, hindi yun magiging cause ng paghina ng supply ng tubig. At kayo nga po nagsasabing kayo po yung napupuyat. Siguro po ay yung sinasabi ho ni Vice na magpatawag uli ng another committee hearing ay gawa ng paraan ng buong homeowners. Kung hindi man yung buong homeowners ay yung officers na dumalo. At para humaintindihan bakit ba at anong dahilan at bakit biglang wala naman napadagdag na bahay ay biglang humina yung tubig. Pero ito ho ay isang solusyon din. Yung sinasabi ho ni Atty. Makasait, ni Consul Makasait, na kung, kasi nga ho ay pang araw-araw na gamit, ay tama rin po na pwede po namin kayong matulungan through the initiative of our fire department. At siguro naman po ay kung hindi man agad-agad ay maaari pong for the meantime halimbawa bukas makalwa, marasyonan kayo o once a week, marasyonan kayo. And ang isa rin ho, ang option ho aking pwedeng sabihin sa inyo, kung nasabi naman ho nyo kanina na kayo willing na magbayad per cubic meter. Tama po.
Apo. Naulit-ulit, narinig ko po Oo. kanina. Ayun ho, Kung actually, ang sinabi ko mismo sa Metro Lipa Water District, na kahit ho magrasyon kayo, na babayaran namin yung nirasyon nyo sa halagang per cubic centimeter, basta kami magkatubig. Opo. Kasi alam ko naman po na ang tubig ay hindi libreng commodity. Opo. Ang problema lang po, talagang wala ho kaming... So, yun ho sa inyo yun ho sa sinabi nyo na yan, ang isa hong option dyan, kung halimbawa, siyempre, ang ating hong fire department, hindi naman ho siguro araw-araw ay makakapagrasyon, or maaari nga hong once a week, 2 times a week. Pero ang isang option ho dyan, meron ho tayo ditong mga fry bay na mga tangke na pwede ho na siguro na kung talagang willing ho yung mga homeowners doon na magkaroon ng supply ng tubig at babayad naman, siguro pwede kaming makipag-usap doon sa mga private na mga tangke na magrarasyon sa inyo. Just gusto nyo, araw-araw may rasyon at di ho ay, depende na rin po yan doon sa sinasabi nyo na babayaran nyo ng per cubic meter. Kasi talagang mahirap, sabi nga ho na matatanda, mawalan na ng ilaw, okay lang. Pero yung tubig na mawalan ka ng isang araw, 2 araw, malaking porhisyo po yan. At naiintindihan ko yan sa inyo kasi nung nakarahon, nung may kalamidad, ay halos may mga barangay nga po na 1 linggo ay walang tubig. So, maraming salamat to at kayo ho'y nagpapakabayani, kayo ho ay umalis sa inyong pinagtatrabahuhan, iniwanan nyo yung mga estudyante para lamang po may parating dito sa Sangguniang ang problema ng taga Mabini Homes. Salamat po sa inyo. Asahan ho ninyo na ang inyong lingkod ay gagawa rin ho ng inisyatibo para ho kung sakali at masolusyonan, kung hindi man ho permanent, ay temporary na kayo ho ay magkaroon ng tubig. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Thank you po. Hindi po ako nagpapakabayani. Gusto ko lang po na kami may water supply. Sino po magpapatawag sa aming Homeowners Association? Pwede pong malaman. Committee hearing po. Yan po ay i-refer uli ng ating vice sa may hawak ko ng committee ba? At magsaset po naman ho yung chairman ng committee kung kailan po kayo tatawagin ulit. Parang wala po ako kasing kapangyarihan na papuntahin sila dito kasi in-extend ko na po ang invitation. Hindi ho kayo ang magpapatawag. Sige po. Ang magpapatawag po yung committee chairman na may hawak po ng committee na i-refer naman po ng ating vice mayor. So hindi na po ako Actually, sa kanila. actually, hindi na po natin kailangan magpatawag. Halos na rin, sa tagal ng ating pag-uusap dito, halos nakita na naman ho natin ang problema at nakita na ho natin kung anong dapat gawin. Ang kailangan ho natin ngayon ay magpasa tayo ng resolusyon o ordinansa, aksyonan na ho natin. Wala na ho kailangan patawag, tatagal lang ho ng tatagal pag tayo nagpatawag pa. Mamaya ho, after itong ating meeting, papasa ho tayo ng resolution, address po sa Water District, at gawin ho nila, dapat ho nilang gawin para magkatubig ang mga taga Mabini Homes. Councilor Luwansing, you recognize. Magandang umaga po, Mr. Chair, Sir Eric, sa ating po mga kasamahan, sa ating po mga bisita. Magandang umaga po sa ating lahat. At before po tayo magmadali sa ating pagpasa ng mga resolution, nais ko rin po iparating po sa inyo. Siguro hindi lang po ang mga taga Mabini Homes na nakakaranas ng shortage of water, kakulangan sa tubig at medyo kadumihan. Narinig ko po sa inyo. Ito po ay, correct me if I'm wrong, last few months po, dumating po ang ating pusod sa ating session at inireport po nila kung ano po nangyayari sa ating tubig. Tayo po ay nagkakaranas ng shortage of water, hindi ganun kalinis sa tubig. Yan po ang nangyayari sa atin. Inireport po nila kung paano ho nagiging proseso ng pagkuha ng tubig. Ito po ay nanggagaling sa ating mga watersheds. 4 na watersheds po dito sa ating Lipa. At ito po ay binobomba po ng water district. Ang isa po ang naging rason po kaya tayo nagkakakulang nagkakaroon po tayo ng shortage of water is that tayo po ay nagkakaroon ng nasisira po ang ating watersheds. Hindi na ho natin naaalagaan. So, Mr. Chair, ang akin pong suggestion lang po dito is to consult ang pusod po. Sila po ang mayroon pong tamang data, knowledgeable po sila dyan regarding our watershed sa tubig. Yan po ang kailangan natin konsultahin. At as far as I remember, Mr. Chair, isinasuggest po nila sa atin na magkaroon po tayo ng geohydrologic study po. Para ito pong geohydrologic study ay ito po ay tutulong po sa atin sustain at maging mas malinis ang ating pagkukunan ng tubig. Yun lamang po, Mr. Chair, yun lang po aking isa-suggest
na i-consult po natin ang pusod para magkaroon tayo ng magandang pulong pagdating sa tubig po. Maraming salamat po. The Honorable Hernandez Veloso. Panghuli na lang po si Consel Don bilang siya naman ang chairman ng Public Utilities. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Mr. Chair, nakarating po sa ating kaalaman that Ms. Sonia Milan of Metro Lipa Water District is here with us in the audience and she would like to request for few minutes also to air their side. Tama po ba? Not from the Metro Lipa Water District. Consumer Group. Akala ko po from Metro Lipa Water District. So I think it would be proper also to include na lang din po for further study yung inputs po ni Ms. Sonia. We thought that she's from Metro Lipa Water District. Nevertheless, Mr. Chair, as requested by the chairman, we will be sponsoring a resolution later on requesting for Metro Lipa Water District to immediately conduct water rationing dito po sa area na to na affected. Thank you, Mr. Chair. Honorable Linatok. Meron pa bang additional na... Okay na po. So, ganun po, after po ng nag-resume po ang session, mamaya po sa urgent matters, the Sangguniang will pass a resolution addressing the concern of the homeowners po ng Mabini Homes. Session resume. Privilege, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, ang akin pong privilege ay tungkol po sa ating pinagtatalunan ng ilang araw tungkol po sa exit ng Balete at saka po ng Lipa. At napansin ko po pagka ikaw ay papunta ng north ay may nakapaskil na po doong isang papunta sa isang universidad, isang papunta sa isang golf club at meron pa pong tawag doong may kasunod pa po na Leviste exit, tapos may Lipa City Hall. Ang kasunod po noon, Lipa at Balete. Pagpagaling ka din po ng Santo Tomas pabalik, ganun din po yung makikita natin doon. Baka po mamaya ay may madagdag pa dyan. Halimbawa ay to New Era College, pwede rin po yun. Pwede rin idagdag yon dahil meron ng yung isa. Meron na pong pwede din idagdag ng halimbawa ay Summit. Papunta doon, Summit Point. Pwede rin pong idagdag na to KLL. Pwede rin po nating idagdag doon. So magmumukha na hindi malinis. At marami na rin pong nakakausap tayo ay ang akala po ay may power ang sanggunian para magpayag, magbigay ng permiso at kausapin ang Star Tollway para makapaglagay ng mga pangalan-pangalan doon. Ang isinasuggest ko po, siguro Mr. Chair, ay ang exit ng Lipa sa Tambo ay tawagin na lang na Lipa North Exit. Northbound. Southbound. South. Kasi po, northbound ang Maynila po. So ito ay southbound. So pwede para mawala na lahat yung mga tawag doon. Baka dumami pa ng dumami yan, makakos pa yan ng aksidente sa isang nagmamaneho sa dami ng tinitingnan. Sa dami ng tinitingnan. Kung bakit bagaho kailangang ilagay. Di mag-postkill na lang sila doon ng kanilang advertisement. Di gaho, kagaya dyan sa SLEX. Nandyan ang mga advertisement nila na nagpamagaling kung ano man ang kanilang mga kumpanya na naririyan. Dahil pwede rin po talaga doon maglagay to PKI. Lahat na ng mga industry dito at kumpanya. Pwede rin maglagay doon ng to JP Laurel National Highway. Dahil sadya naman papunta ngayon at pa-exit sa JP Laurel National Highway. Pero bakit meron ng dumadami to? Siguro I suggest bigyan natin to ng isang pangalan na lang. Halimbawa po yung sa Tambo, para walang kalituhan, ayan ay South Exit, Lipa South Exit. Ito pong sa Balete ay maging Lipa North Exit. Para dalawa lang ang tawag. Hindi po napakaraming tawag. Yun po ay aking napansin at sa mga nakausap ko din na bakit hindi isa lang ang tawag dyan. Lipa North, Lipa South Exit o Lipa North Exit at Balete Exit. Yun lamang naman po ang dapat. Kagaya po ng San Jose. San Jose at Ibaan.
Ano? Hindi ho sinabi doon yung mga kumpanya at mga street na naroroon pa sa loob ng San Jose. Ano? Pagka naman ho kasi tayo ay magiging particular sa ating pangalan, ano? Ay para bagang dapat ay kung ano lang talaga ang nandoon. Ano? At yung other than that ay i-commercial na lang, i-advertise na lang. Di po ba? Upang walang kalituhan, upang walang na maging eyesore doon po sa Star Tollway. Yun naman po ay aking suggestion lamang, galing na rin po sa mga nakakausap natin, na baka dumating yung panahon ay dumami na ng dumami ang nakapaskil dyan. Kung di po ako nagkakamali, meron na rin dong isang nakapaskil yung Mary Mediatrix. Meron na rin po yun. Ano ho? So ilagay na lang natin at bahala na yung mga kumpanya dyan mag-advertise kung saan sila mag-e-exit sa Lipa, kung Lipa South o Lipa North. Yun lamang po. Maraming salamat. Sana mai-refer po sa tamang komitiba at mapag-aralan ng bagay nito. Salamat po. Refer to the Committee on Traffic. Privilege, the Honorable Katipon is recognized. Katulad ho nung nabanggit ko kanina sa committee report ho ni Consial Puwa, tungkol din ho sa tubig, sa continuity. Kaya nga sabi nga nila, ito issue hindi lang ako sa Mabini Homes. Issue ito ng buong Lipa ang pagkukulang ng supply ng tubig. At minsan ho, kausap ko itong ating isang director, si Director De Castro, na may tinatawag siyang mangganis na nakukuha na doon sa ilalim ng tubig. Sabi ko yung mangga. Hindi, sa sobra ng tuyot ng lupa, hindi na makakuha ng tubig masyado sa lusod na Lipa. So nahihirapan na sila mag-hit-hit at yung supply natin, nagkukulang na. At ang isa nilang sinabi sa akin, ay dapat ang Sangguniang Panlusod ay magbawas daw ng reclassification ng lupa papuntang subdivision o komersyal dahil maraming punong napuputol. Sa bawat subdivision daw, hindi naman na ibalik ng subdivision yung mga puno na pinuputol. Example ko doon sa amin sa barangay sa Pinagkawitan. Meron doon sa subdivision na dati laruan namin na puro puno ng mangga, santol, kung ano-anong malalaking puno. Ngayon, wala nang puno yung subdivision. At kumbaga sa kwan, kalikasan na ang kalaban natin. Kaya sana, sa chairman ng land use, i-verify ng husay sa ating city planning sa pag-endorse dito kung yung bagang subdivision natin ay sumobra na sa ceiling sa 7160 sa local government code na 10 to 15% lamang ang allowed, ay atin hong tingnan. Baka naman tayo napasobra na ng re-reclassify. Puro subdivision na lusod na Lipa. Dito sa lusod na Lipa, wala na ho sakahan. Wala nang taniman ng palay. Konting-konti na lang ho, nakita ko sa San Guillermo. Yung ibang mga sahot ulan, wala na, subdivision ng lahat. Kaya dapat ho tayo ay ma-aware na rin dito sa pagkakataong ito. Marami na hong reklamo na nagkukulang sila sa tubig. Hindi lang yung Mabini Homes. Marami na hong barangay. At karamihan ho sa barangay, pag nagbukas ho kayo ng faucet ng water district, buhangin na ho ang nalabas na kasama ho ng tubig. Baka naman ho, ayan na ang sinasabi ho natin development. Ang kaunlaran ng Lipa, magandang tingnan ang subdivision, magandang tingnan ang mga building ng komersyal. Pero wala nang tutulong tubig sa lusod na Lipay. Ating itong Sangguniang Panlusod na ito na sana ang manguna na stop muna ang subdivision ngayon sa lusod ng Lipa, Mr. Chairman. The matter is referred to the Committee on Environment and Land Use. Privilege, the Honorable Luwan Singh is recognized. Magandang umaga po muli sa ating mga kasamahan, sa ating po mga bisita. Ang pagtayo ko po ngayon dito ay tungkol po sa ating wet market. Madami po ako nakakwentuhan na namimili at mga nagtitinda sa ating wet market po. Minsan nga po ay inikutan ko po para malaman ang talagang sitwasyon po, ang sitwasyon po dito sa wet market. Nakita ko po nagiging madumi na ang lugar at meron din pong amoy na hindi kaaya-aya. Napakahirap, Mr. Chair, po ang sitwasyon ng ating mga kababayan na namimili. Ganun din po higit ang ating po naghahanap buhay sa lugar pong iyon. Nararapat lamang po matulungan natin, mabigyan ng maayos at malinis na pamilihang bayan ng ating mga kababayan para mas tangkilikin ang marangal
na hanap buhay ng kanilang ginagawa. Malaki ang tulong na binibigay sa ating lokal na pamahalaan ng ating mga magtitinda sa palengke. Kaya nararapat lamang po mabigyan natin ng pansin at matulungan po sa abot ng ating makakaya. Kaya po Mr. Chair, nais ko pong pag-aralan po natin ng buong sanggunian ang nararapat na komitiba, sino pong nararapat na komitiba upang maaring aksyonan para matulungan ang ating pamilihang bayan na maging malinis at maayos po. May nakausap po akong mula sa ating mga kababayan. Dati daw po ay hinihiling every other week sa Bureau of Fire Protection na mabomba ng tubig ang wet market para mapalinis at maging maayos. Sana po, Mr. Chair, I suggest po na mapag-aralan po ng komitiba kung ito po ay aayon po sa ating fire protection or kung may iba pa tayong solusyon na pwede ating isuggest para matulungan po natin ang wet market. Sigurado po malaking pag-unlad sa lungsod ang maibibigay ng pag-alaga sa ating palengke. Yun lamang po, Mr. Chair, at maraming salamat po. The matter is referred to the Committee on Local Economic Enterprise headed by Councilor Patsy Lebiste. Privilege, the Honorable Puwa is recognized. Privilege. Mr. Chair, medyo lumalala na po sa atin yung issue po ng yung pagkakaroon po natin yung mga manlilimos ng mga badyaw, ano po, na kung saan ay sila yung nagpapabitin-bitin sa mga pampasaherong mga jeep, pampasaherong multicab, at kung saan meron pa pong pagkakataon na nagkaroon dito po sa may plaza, meron pong 16 years old na bata, na binugbog ng mga badyaw dahil hindi daw po binigyan ng pera, So, ngayon po, kaya po, kinausap ko na po ang ating PNP, kausap ko po ang ating CPOS, kausap ko po ang ating CSWD, kung saan, sabi ko nga po, ang tanging pamamaraan na lamang na po pwede po siguro dyan. Kasi every time na tayo po maghahatid ng mga yan patungo sa ibang lugar, ay bumabalik at bumabalik pa rin dito sa Lipa. Dahil sabi nga daw po ng ay mabait daw ang taga-Lipa. Kaya nagpapabalik-balik dito. Kaya sa aming pong pag-uusap ng ating PNP, CPOS, ay ang PNP po ay handa ng, handa silang mag-alat ng isang open space nila doon, kung saan doon muna natin ikukulong yung mga badyaw. Na allotted po ng 8 hours, 8 hours, pwede natin silang ikulong doon, at pagkalabas nila doon, ay sasabihan natin sila sa loob ng 2 oras, 1 oras, ay umalis na kayo sa Lipa dahil after noon, huhulihin na naman namin kayo. Kung saan, itong mga badyaw na to, pag nakaramdam sila na hindi sila kumikita, dahil ito naman po isang sindikato na Hindi naman po ito isang simpleng manlilimos na lamang na pumupunta dito para mamalimos. Ito po'y meron naghahatid at may kumukolekta ng pera tuwing hapon at sila po ang mga nasumusuporta sa mga ito. Kaya ang mga ito po, pag dumadating dito sa lungsod ng Lipa, mapapansin nyo, minsan nakaban pa. Nakaban o may sariling sasakyan. Kung saan magtataka kayo, paano ang mga ito nakakarenta ng isang private na sasakyan? Kaya kapag ang mga ito po ay nakaramdam na hindi sila kumikita o yung grupo nila ay nakaramdam na hindi sila kumikita, kusang aalis na mga ito sa Lipa at lilipat ng ibang lugar. Mr. Chair? The matter is referred to the Committee on Social Service and Women and Family. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, dun po sa privilege ni Councilor Joel Puwa, yun po ay sinasabi niya na ito ay isa ng sindikato. Pero ang atin pong katanungan ay sana ay ito ay kung sinasabing isa ng sindikato ay sana ay masabi natin sa polisiya, anong ginagawa ng ating kapulisan tungkol dito kung ito ay isa ng sindikato. So dapat po ay yung sinasabi na susunduin, ihahatid, so dapat may intelligence action sila na hulihin, hindi po ang huhulihin ay yung mga badyaw sapagkat sila ay biktima lamang ng isang sindikato. Sana po ay may intelligence work ang ating kapulisan na ang hulihin ay itong mga naghahatid at sumusundo. Hindi po itong mga badyaw na nagiging biktima lamang ng mga sindikatong ito. So, Mr. Chairman,
sana po ay with regards doon sa statement ni Consul Joel Pua, ay makapagpasa tayo ng isang resolution sa kapulisan na ang kanilang intelligence work with regards to this syndicate na nagdadala ng mga badyaw dito ay kanilang puspusang masolve. Sapagkat mas nagiging kawawa ang mga badyaw at sila ay nagiging mas biktima ng mga kalokohan ng sindikatong ito. Sige po. The urgent privilege. Privilege, Mr. Chairman. Privilege. The Honorable Montalto is recognized. Mr. Chairman, kaninang umaga ay naghatid ako ng eskwela, 7:30, at nakita ko po ang traffic dito sa exit ng Balete ay hanggang dito na po, Manila bound, ay hanggang dito na po sa may Jet Best. Ano po? Yan po ay tuwing umaga. Ay ganyan po ang traffic diyan. Pagbalik ko po, nagtaka ako at maluwag na maluwag agad. Samantalang 10-15 minutes ago ay napaka-traffic. So pagdaan ko po doon sa tapat na yon, nakita ko po may dalawang kapulisan na nag-aayos ng traffic. Ang ginawa nila ay ipinatabi nila yung mga jeep na nagsasakay sa third lane, sa outer lane. Kaya po ang traffic ay napakaganda, tuloy-tuloy. So ano pong punto? Ang punto po ay pulis lang pala ang kailangan para sumunod itong mga driver na ito. Sapagkat lagi nating sinasabi at halos tuwing Lunes na lang ay pinag-usapan natin ang traffic na talaga pong walang nagpapa-implement ng ating mga ordinansa. So siguro po ay atin na nga pong uulitin sa ating committee ng chairman ng traffic na sana ay makapaggawa na tayo ng forum ng traffic na kung saan involved ang kapulisan, na kung saan nakita nating effective kung sila mismo ang nandoon sa mga areas na talagang hindi sinusunod ang ating TMD, ang barangay, at anumang concern na organisasyon na po pwedeng tumulong sa traffic, forum talaga, sapagkat very alarming na po ang traffic dito sa lungsod. Kung ikay papuntang Batangas at hindi ka dyan dadaan sa Star ngayon, ay katakot-takot na traffic from north to west ay traffic po. At ito pong ating mga laylayan dito sa ating bayan, sa papunta sa ating mga barangay, ay ganoon na rin po ang traffic. So, atin pong laging inuulit sa ating committee ng peace and order na magpatawag na po ng forum, and I hope na ito po ay huli na nating pagsasabi na tayo ay makapag-forum na. Ma-identify yung mga points na talagang nagkakaroon ng choke-up points na kung saan kinakailangang itulong na yung ating kapulisan. Yan po ay lagi nating sinasabi at sana po ay atin nang mapagkaroon tayo ng forum, may schedule na natin sapagkat ito po ay since last year pa. Ano po? Sana po, Mr. Chairman. Refer to the Committee on Traffic. The Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, before I move dun sa urgent matter ko po, I would just like to add and inform everyone that yung ating pong new city administrator and the mayor has already sent a letter sa ating pong MMDA chairman requesting them na magpadala po ng tao dito na gumawa po ng study as to how yung ating pong traffic ay mareresolve. So, we just request po yung sa ating Committee on Traffic to coordinate. Regardless kung nagpadala man tayo, at least there's a formal request also on the part of the doon sa forum, coordinate lang kung kailan para kung kailangan nilang magtanong, may tanong na impormasyon, masasabi na rin. Okay. So tayo naman po kung di po ako nagkakamali, tayo po nagpadala ng isang resolution requesting niya kasi nung nagpasyal po dito si MMDA Bayani Fernando. Si MMDA Chair Francis Tolentino ay tayo po ay siya po yung nangako na kung ano man po kakailanganin ng Luzon ng Lipa. Kumbaga kung may tutulong ang MMDA ay siya daw po ipasabihan lamang. Kaya po tayo nung araw ding iyon, nung Lunes na iyon, tayo po yung nagpadala ng request ng resolution requesting the MMDA to further study the traffic dito po sa Luzon ng Lipa. Kung kasi sila po ang mas mayroong kaalaman, kumbaga sila yung mga
may mga madaming tao, may expertise, ano. Kung saan natin kung kinakailangan ba natin maglagay ng traffic light, oo. Kung at sabi nila, kung kinakailangan daw natin traffic light, siya daw din po handang magbigay. Ano po? At regarding din po doon sa kay Consel Raul, noong nakaraan, nagpatawag na rin po tayo ng kasama ko nga po si Consel Raul din at sina Consel Bibong at Nilo regarding po doon sa ating committee hearing regarding po doon sa traffic. Bagamat medyo kinulang tayo sa oras, kinulang po tayo sa oras, ay doon naman po na-point out na natin yung ating po mga NGOs na tutulong no, kaso kung sa ipapatawag po nating forum, ay sila na rin po ipapatawag natin at siguro maging yung ating MMDA na isasama natin upang mag-aral din po ng trapiko din sa Luzon, di pa. Mr. Chair, with the indulgence of the Chairman of the Committee of Good Governance, may I request for the urgency of items number 1 and 2 of the business of the day. There's a motion for urgency of item number 1 and 2 of business for the day. Any second? Seconded by the Honorable Monfero and Puwa. Discussion? Discussion, the Honorable for urgency? Discussion for urgency? Objection? Hearing none, the motion is declared as urgent. Mr. Councilor Makasaet. Mr. Chair, I move for the passage of the resolution concurring the appointment of Mrs. Bernadette P. Sabili to the position of City Government Department Head, City Administrator. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Monfero. Discussion, the Honorable Katipon is recognized. May ako katanungan, Mr. Chairman, Mr. Vice Mayor, about the ano nangyari dito sa nakaposition dito? Mr. Attorney Latido. He is the City Administrator. Now, siya ipapalitan. Ano kung... Mr. Chair, with us now is also ang ating pong City Personnel Officer who would be the best person who could shed light on the matter. So, with the permission po ng ating pong mga kasamahan sa Sanggunian, may I request po ng ating po City Personnel ay makapunta po dito at makasagot po doon sa ating mga katanungan. Rules suspended. Rules suspended to accommodate our City Personnel Officer, Mr. Ronnie De Castro. Yes, Mr. Chairman, sa aking kaibigan, kumpare, para Ronnie. Ang kwan ko dito, bakit ho papalitan? The term papalitan is not papalitan because the Bernadette Sabili will be appointed only in a temporary capacity during the period of suspension from June 3 to September 2. So, for the period of 3 months only. 3 buwan lang ho. Yes. Itong ating pinag-uusapan ito, 3 buwan lang. Yes, Your Honor. Na habang suspendido ang City Administrator, Attorney Latido, ang appointment na ito ay reappointment. Ano po yung meaning ng reappointment? Kasi dito sa pinadala ho yung kwan, from the Office of the Punong Lungsod, meron ho ditong appointment na CGDH 1 City Administrator in the name of Bernadette Sabili. Ay ang reappointment po na ito ay reappointment. Ano ho yung reappointment? When we talk of reappointment, that means reappointment presupposes no gap in the service. If you will notice, Ma'am Bernadette Sabili ay once appointed as Chief of Staff. She was issued an appointment as Executive Assistant 5 if I'm not mistaken. So, from the time she was appointed up to June 2, she is assuming the duties of Executive Assistant. So, from June 3, she is assuming the duties as Administrator, temporary substitute. Ito kahong ganito, dapat ba ipaalam sa kay Attorney Latido na siya ipapalitan for 3 months o hindi na ho dapat ipaalam? Ay, presumably, nakakaintindihan naman niya sigurado. So it means that temporary ho talaga ito? Yes, that is of short duration, only up to September 2. Up to September 2 for the yes, record? Yes. So yun ang appointment ni Kwan? Yes, Your Honor.
So, thank you, Mr. Chairman. When you say po na temporary, OIC lang siya or permanent? Oh, she cannot be appointed as OIC because under the rule of the civil service, if you belong to the personal staff position, you cannot be appointed as officer in charge in any position in the government because that is prohibition covered wherein a personal staff cannot be allowed to exercise supervision over career people. In this case, even assuming co-terminus position is a non-career, but the power of the administrator is provided under the local government code, including the power of supervision. Kailangan nung concurrent talaga ng Sangguniang Yes, Panlunsod? because the appointment was issued, so concurrence is a necessity. So for the record, that ako yung sasama dito, limbawa, dito sa confirmation up to September 3. September 2, because the duration is 3 months. In case that the napasarap in September 3, she will continue her position. Another... that will involve another appointment. Another appointment. Yes. Okay, I second because the motion. as an accredited agency, we will stamp in the appointment that the duration of the appointment is only up to 3 months, which is not beyond September 2. July, August, September. Recess po. Session na resume. The Honorable Katipon is recognized. Okay. So, for the record, Mr. Chairman, yun yung dinidiscuss natin with the good personnel officer kanina, tungkol ho dito sa appointment as temporary. Ang stand ko ho dito as one of the member of the City Council ay wala naman ho tayong natatandaan kung ito ho ay legal o ano yung temporary appointment na iko-concurrent ng City Council. So ang akin hong pagkakaintindi dito, once na ang mayor ay pumirma ho ng appointment ng bagong i-appoint, it means terminated na po yung dati. So, ako ho ay sumasama sa kabuuan kay Atty. JR sa appointment ni Mrs. Bernadette Sabili as City Administrator na sa kadahilan ng hindi rin ho po pwede yung suggestion na hanggang September 3 lang siya. Ang akin ho dito, ito hindi temporary at sinasabi ko, inuulit ko ho, once na ang mayor ay pumirma ho ng appointment, pinirma ho ng mayor ang appointment nito hong June 3, ibig ko sabihin, tineterminate na ho niya si Atty. Latido at nagbibigay na ho siya ng bagong appointment sa pangalang Bernadette P. Sabili, Mr. Chairman. Ni Mang Sayat. Mr. Chair, amenable po doon and I think that's the spirit of what was stated dun po sa request naman ng ating pong sa executive, Mr. Chair. Any further discussion? The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Mr. Chair, are we still on suspension of the rules? I would like to ask several questions to the city personnel. The Honorable Makasayat can answer your queries. Yes. Thank you, Mr. Chair. May I know if the committee is likewise considered... I'm sorry, Mr. Chair, was this referred to the appropriate committee? Committee on Good Government with the permission from the chair. Thank you, Mr. Chair. And as member. Is the Committee on Good Government likewise attesting to the fact that based on the rules, the appointment is compliant with the local government code, meaning all the qualifications specifically on the city administrator is met by the proponent? And this question is actually being asked lahat din po ng mga appointees po natin. So, can we get a certification from the Committee on Good Government that upon their assessment and further study, Mrs. Bernadette P. Sabili has met all the qualifications and none of the disqualifications specified in the local government code? I may also request po yung ating city personnel because when we discuss with the members of the personnel office, they discuss po dun sa
mga requirements po na nababanggit po ng ating kagalang-galang na konsehal. Sige. I'm suspending, the rule suspended to accommodate our guest from the City Personnel Office. Thank you, Mr. Chair. May I ask the personnel to answer the question, considering that the Committee on Good Government has requested the expertise of our city personnel. Sir, can you please make a certification in your capacity as the city personnel to attest that Mrs. Bernadette P. Sabili has met all the qualifications and none of the disqualifications as provided for in the Local Government Code of 1991 and other pertinent rules and regulation? With respect to the residency requirement, I firmly believe that the appointee meet the requirement when it comes to residency. Mr. Chair, just to expedite, can I just get, yes, I am attesting as City Administrator that Mrs. Bernadette P. Sabili has met all the qualifications and none of the disqualifications. Okay, with respect to other qualification, I believe she met, except that eligibility, wherein I talked to her last Friday, and according to her, as stated in her biodata, she graduated with honors. And I asked her, ma'am, maybe you are cum laude. Irony, I will verify the school. Dahil parang napiperceive niya during that time. Kako, if you graduated cum laude, you can be granted eligibility under PD 907. Like eligibility granted to one of our colleagues, Angie Mauhay. So according to her, she is going to verify that because that requirements, although coterminus, cannot be dispensed because that is the requirement under the law. And that is not a policy of the civil service, but the requirement under the law. Para lang po maliwanag po, ano po, sir, you are pertaining to what requirement po, sir? Pertaining to eligibility requirements. Because according to the local government code, you must be a first grader or other R1880 eligibility, an engineer, a lawyer, a doctor, that is 1080 eligibility. And you are PD saying 907 eligibility, in Yes, case sir. she really graduated as cum laude, Yes, sir. I think that in case she really graduated as cum laude, she can be granted as eligibility under PD 907, wherein those eligibilities are eligibilities granted to honor students. Yes, sir. So what you're saying now is, at present, with all the data that you have, she does not yet qualify because she is pending the requirement for... Pending the requirements under the PD 907. I have talked to her last Friday. So, sir, what would be the effect if the Sanggunian concurs her appointment now with your statement that you're saying that she is not yet qualified? What would be the effect of the concurrence of the Sanggunian? The appointment will be submitted to the civil service, and the civil service, being the central personnel agency and who has the power to review appointment issued by the accredited agencies like Lipa City, it will be dependent on them. Will it be Whether it will be approved or disapproved pending our justification? I do not know the detail because according to JR, she passed the certified public. Good morning. Ako po bilang presidente ng PICPA nung nakaraan pong taon, I could certify that Mayora Bernadette Sabili is a member of the Philippine Institute of Certified Public Accountants, and granting that she's a member of the Philippine Institute of Certified Public Accountants, siya po board passer, and this also qualifies as well, and this meets out the requirement doon po sa sinasabi ni yung eligibility requirements po ng ating pong as far as being a city administrator is concerned. So I go back to my initial question. Is the committee composed of Councilor Board Member Kay Briones, members Attorney J.R. Macasaet, and who else is your other member? Councilor Don Linatox, out. So with the exemption of Councilor Don Linatok, the two of you are certifying here in front of the Sanggunian that the applicant, Mrs. Bernadette P. Sabili, has met all of the qualifications and none of the disqualifications as provided for in the Local Government Code of 1991 and the other pertinent rules and regulations. Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Further discussion? Objection?
Discussion? Pahabol The lang. Honorable Kay Boss Ronnie lang ho. Katipon is Paano ho nakapasok ho sa inyo yung by data ni Mrs. Sabili ng incomplete, yung data? At ipinorward ho niyo sa Sangguniang Panlusod ng incomplete. To this Honorable August Badi, because it's only now I discovered that Mrs. Sabili was a CPA. I do not know she is a CPA. It's only from hindi ho niyo na-review, I know. na-review yung by data Because niya? while I am reviewing, it is not stated in her biodata that she is a CPA passer. So according to the Chairman of Good Government and the members, ito ho ay pinatutunayan nila sa Sangguniang Panlusod ito na CPA si Ma'am Birna na... Yes, sir. Actually, I personally asked po the respondent kung whether or not she's part of the PICPA, and she attested, she answered with a yes, and me also being po nung presidente nung nakaraang taon ng ng PICPA Lipa chapter, So, ay kasama na rin po namin naging ginawa na po naming speaker si Mrs. Bernadette Sabili, and hindi ho namin basta-basta pwedeng kuhaning speaker yon nang hindi po siya member, and at the same time, sa akin po pagkakaalam, we also issued, because of her being because she was one of the speakers, binigyan din po namin siya ng credit o ng units. Kasi po kami may mga mandatory continuing education din po as certified public accountant. So, we also gave her that being a speaker po dun sa PICPA. Okay, salamat po, Mr. Chairman. So, any other objection? Hearing none, the appointment of Bernadette B. Sabili as City Administrator is hereby approved. Next. Likewise, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the appointment of Attorney Dominador M. Mauhay to the position City Government Department Head 1, Step 1, City Legal Officer. Second to the motion. Second? Seconded. Discussion. The Honorable Monte Alto. Katipon is recognized. So, Mr. Chairman, yun hong the Dominador Jr. also terminated one po siya. Parang the same yes. One na City Administrator. Yes. Dahil ho, baka ho maihabla ho noong dati yung ngayong maghabla. No? So, kaya ako'y very curious din eh. So, I second the motion to that motion. The Honorable Hernandez Veloz is recognized. Ano ga po ang magiging implication po ng pag-appoint po natin kay Attorney Dominador Mauhay, the senior, kung sakasakali pong siya po ay mapag-desididohan niya na siya po ay nais po muling maging miyembro ng Sangguniang Panglungsod at siya naman po ay karapat-dapat at nararapat na muli pong magbalik sa atin pong sanggunian. Parang I can hear endorsements floating in the air. Automatically po, pag if the good a lawyer decides to run, he will then have to resign within, bago po mag-file ng candidacy. So, to comply with the requirement of the law na hindi ho dapat officer ng local government. Okay po. So, yung pong mga qualifications po na binigay po natin kay Mayora Bernadette, na sila po automatic resigned as coterminous position, as personal staff, then prior to kanila pong appointment as City Administrator and City Legal Officer, and then yung kanila pong mga pinaltan ay deemed resigned, considering po na hindi pa po pwedeng dalawang tao sa isang position. So lahat po yung magka-apply po yun sa ating resolution. So lalabas po lahat yun sa ating resolutions. And lahat po na ina-assume din po natin, considering nito po dumaan sa masusing pag-aaral po ng Personal Selection Board, at ito po ay lahat po ng qualifications ay kanila pong na-comply at katunayan nga po sinabit po nila sa atin for ratification and for concurrence. So, ina-assume po natin na complied po lahat ng mga requirements. So, any further discussion? Objection? The appointment of Attorney Dominador M. Mauhay for the position of City Legal Officer is hereby approved. Before the adjournment, urgency, the Honorable Puwa is recognized.
Magandang hapon po, Mr. Chair. Magandang tanghali na po. So, Mr. Chair, ito po yung na-refer sa akin last June 15. Ano po? At ito po yung regarding po sa resolution po ng Barangay Latag. Patungkol po sa Barangay Resolution authorizing the Barangay Latag in favor of the Lipa City Government of parcel of land with an area of 4,093 square meters covered by TCT number 072-201005033 located at Barangay Latag. So, Mr. Chair, I move for the urgency of this matter, Mr. Any second? Wala pong second. The session, Seconded by Tula. ano? Declaring a 2-minute recess. Session resume. The Honorable Puwa is recognized. Ha? Sige. Mr. Chair, I move for the passage of resolution accepting the deed of donation of Barangay Latag, granting authority to the mayor to accept the deed of donation of Barangay Latag. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon and Labiste. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Next. Mr. Chair, ito po, isa pa. Mr. Chair, ito po yung na-endorse na rin sa atin. Ito po yung regarding po sa request po ng ating Honorable City Mayor to grant him authority to enter into contract of sale of the property of the City of Lipa in Barangay Dagatan. Ito po yung napatawag natin ang committee hearing at ito naman po yung nakita natin, wala ng problema. At ito po yung inano naman po ng ating bids and award, ng ating appraisal committee na ito po yung advantageous sa city po natin. So, Mr. Chair, I move for the urgency of this matter. Any second for urgency? Discussion, Mr. Chair. Any second? Wala po nag-second? Seconded by the Honorable Labiste. Discussion, Honorable Hernandez Veloso is recognized. As regard the urgency, Mr. Presiding Officer, I think that is a very, very lengthy discussion that we have to make. And considering that we do not have aircon right now, it's very hot, and it's already lunchtime. Can we request the committee to lay it on the table and discuss that matter wherein they already have the committee report? Because at present, Mr. Chair, there is still no committee report. We are talking about the sale of a government property. So we need to have on paper the benefits as to whether or not this sale will be beneficial to the City of Lipa. So may we request the committee to defer the passage of the said resolution until such time that we have a more conducive environment and until such time that the committee report is already present. The Honorable Puwa is recognized. Dito po yung hawak-hawak ko na po ngayon ang resolution po number 001-2015. Ano po? May I request, Mr. Chair, for a minute of recess? I'm declaring a 1-minute recess. The session is adjourned. Audio Jungle.
narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.